Ayan, so magandang araw mga kababayan ng Jesus Divine PH. And ngayong araw po, may gusto po akong pag-usapan. Siyempre, alam niyo naman po yung, kumbaga, trending ngayon, no? Yung issue dyan sa may Pogo. Kasi nga mga kababayan, last week po ata ito, nung ni-raid po yung isang Pogo compound dito sa may Porac, Pampanga, may nadiscover po sila. So, ano ba yung tinutukoy ko? Ayan mga kababayan, nakikita nyo? Yung mga dokumentong na-discover na yan. So makikita nyo po dyan na yung mga dokumento na yan ay pirmado po ni dating spokesperson, presidential spokesperson, Harry Roque. Oh, sasabihin na naman ng mga kritiko niya dyan, huwag bigyan ng mali siya kasi daw fake news. Kita-kita nyo naman po, oh. Binalita pa yan. May dokumento pa. Hindi po yan yung may dala... Pagkaano ba? Sorry guys natatawa kasi ako Baka sabihin kasi ng mga kritiko ni PBBM, fake yan kasi walang dalawang butas. Walang butas ng puncher. Yan mga kababayan, kitang-kita naman. Yung mga dokumento na yan na makikita nyo po may mga pirma ni former spokesperson Harry Roque. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kayang connection nito? Ayan, no? Ano kayang connection nito, no? Office of the President of the Philippines, Malacanang. Nakalagay. Alam nyo naman, itong mga to, naglabas po kagad ng statement. Sabi po, former presidential spokesperson Harry Roque maintains his only engagement as lawyer is to whirlwind the company leasing its compound to the Pogo Lucky South 99. A document of the newly raided Philippine offshore gaming operator in Porac, Pampanga lists former presidential spokesperson Harry Roque as its legal representative. So, yan mga kababayan. So, ibig sabihin, marami tong si Mr. Harry Roque. Siyempre, siya yung kumbaga, abogado Yan. Alam nyo naman po, itong mga Pogo na to, may mga ilang Pogo po kasing nahuli na legal po sa PAGCOR. Pero po, ang kasi doon is may mga illegal na activities. Yung mga illegal activities na ginagawa aside doon sa Pogo, may iba pa silang ginagawa na yun po yung illegal. Diba? Sabi nga po nung mga nila Senator Risa Hontiveros, may mga human trafficking at iba pa pong illegal na wala doon sa permit. Galing doon sa PAGCOR, wala po doon sa may pinaka-permit. So, ibig sabihin, dapat lang talaga nahulihin sila. Kasi, kumbaga, kung ano yung permit na hiningi nila, lumalabag sila kasi nga may iba pang activities na ginagawa, lalo na yung mga illegal activities dyan. Diba? So, yan mga kababayan sasabihin na naman ng iba dyan, fake news to, kasi daw po, walang butas, walang puncher. Doon kasi sila naniniwala yung may puncher. Pag may puncher, legit daw yun. Pero pag walang puncher, kahit ibalita, fake news. Kahit may dokumentong nakita, fake news. So, ganyan sila mag-isip. So yan mga kababayan ito, may isa pang gusto pag-usapan. Siyempre, regarding pa rin to kay Mr. Harry Roque. Grabe, ang ingay ng pangalan niya ngayon, no? Isa siya sa mahilig kumuha ng fake news, isa siya sa mahilig mag-imbento ng kwento. Pero, ngayon siya yung topic. Kasi nga, sabi po nila, from Pogo to Pogi. Makikita niyo po ba yung picture na yan? Kilala niyo na po ba kung sino yan? Ito po, bali sabi po, Mr. Supranational Philippines 2016, Alberto Rodolfo de la Serna, sinasama ni former spokesperson Harry Roque sa mga travel niya as travel companion. Bakit? Bakit daw po niya sinasama? Ito po yung sabi niya dyan. Yung dahilan, kumbaga, pinakadahilan niya bakit niya sinasama. Ayan, ito po yung dahilan niya kung bakit niya daw pinuha itong Mr. Pogi na to. So, sabi,
Siya po ay galing sa isang political family na De La Serna. Wala naman kaming pakialam doon eh. Ang lolo po niya ay naging dating gobernador ng Bohol. Ang lolo niya sa side ng nanay niya ay dating vice mayor. Bakit grabe yung ano mo? Pag-i-explain sa amin. Gusto lang naman namin malaman kung bakit siya yung kinuha mo. So, ito tabi ko po. Siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha ko bilang isang IT. Sila po ang nagha-handle. Isang grupo po iyan ng mga magbarkada na nagha-handle ng aking IT o aking social media presence noon. Ako po ay nasa Malacanang at kami po ay nasa eleksyon. Maliban dyan mga kababayan, ito pa yung isang dahilan niya bakit niya yung kinuha. Hindi ito yung gusto kong makita kasi may nabasa ako nung unang-una bago to kasi ito parang posted kanina lang. So kahapon, ito may nakita kasi ako ito kahapon eh. Ito po yung sabi niya. Ayan. So, sabi niya po, nahanap ko na, ito talaga yung gusto kong makita. Kasi dun sa una niyang statement po, I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna for his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on the event of the peace process in Ukraine, which will be Kyiv, Ukraine to held from 13-16 ng October. I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Hindi ko naman alam, Mr. Harry Roque, na kailangan pala Mr. Supranational ang dinadala pag may mga ganyang karamdaman. Akala ko kasi dapat nurse or anything na may marunong sa field na yun, related sa field na yun. Diba? Hindi ko alam na kailangan pala gano'n yung kukunin. Anong klaseng reasoning yan? Saka ito, gusto ko lang din tanongin. Saan galing yung expenses na ginagamit mo sa kanya? Okay lang naman magganyan eh. Hindi mo naman kailangan mahiya sa amin kung ano ba talaga. Alam mo na, dami ko kasi makikita. Nakita niyo yung picture na yan. Ayan, oh. Yun nga. Sabi daw Barbie doll daw, ganyan. Pero yun, wala naman kami pakialam doon. Kung there's something between sa inyo or wala. Ang concern lang po kasi ng mga kababayan natin is saan po galing yung ginastos mo sa kanya. Kami nagtatanong lang kasi syempre, bilang ikaw ay spokesperson ng previous admin, kailangan malaman namin kung yung pinanggastos pa galing sa mga taxes namin. Syempre, nag-provide kami ng buwis, malalaman namin sa ibang tao kung kaninong tao lang ginagastos. Diba? Yan mga kababayan, yan yung mga ilang halimbawa ng mga tao kasing, yung mga tao kasing gumagawa ng mali. Sila yung maiingay. So, di ba sa isang relasyon nga, halimbawa lang to ba? Kung sino yung nagpapangalanda ka na cheater yung partner nila. Sila talaga yung totoong cheater. Kasi gusto nila ma-divert yung issue para hindi sa kanila mag-focus. Diba? And aside from that issue dyan sa Pogo turns to Pogi or Pogo swaps to Pogi real quick. May pinost po si Senator Win Gatchalian. Siyempre, regarding po pa rin po ito dito sa controversial na mayor na si Mayor Alice Guo. So, nakita niyo po ba yung litrato na yan? Nakita niyo po. Sabi po kasi, ang totoo daw pangalan ni Mayor Alice Guo ay Guo Huaping. Pero, syempre ako, medyo din ako kasi yung itsura na ginamit, yung picture na ginamit, bakit ganun iba? So, ang totoo niyang birth date is August 31, 1990. Parang napunta siya sa Pilipinas noong 13 years old siya, something ganun, 13 or 14. So, kayo mga kababayan, ano masasabi niyo dyan sa picture na yan? Ako, syempre, bago pa yan lumabas, nung unang-unang hearing pa lang, doubtful na talaga ako. Why? Kasi po napaka-inconsistent lahat ng sagot.
yung mga dokumentong hiningi, kulang-kulang. Tapos, may mga dokumento nang hiningi, hindi pa rin alam. Kumaga, hawak mo na yung dokumento kasi hindi mo pa alam kung ano nakasulat doon yung tinanong ka. Tapos, regarding naman sa pamilya na, lahat hindi niya maalala. Even yung tinanong siya kung nakakasama niya yung sister niya, hindi daw. Pero may mga travel records na madalas sila magkasama. Diba? So, yun mga kababayan, para sa akin kasi, importante itong bagay na to, na yung issue dyan sa Pogo. Importante pong malaman ng mga kababayan natin kung ano ba talaga yung nangyayari. Kasi biruin mo sa sarili mong bansa, pinagluloko ka na. At gusto rin po namin malaman kung sino yung mga involved. Bakit? Kung hindi man talaga Filipino yung nanay ni Mayor Alice Guo, sino po yung mga kasabwat? Bakit nakapasok yan dito sa Pilipinas? At bakit nakatakbo yan? O naging mayor yan? Sino yung mga nasa likod yan? Yan po yung mga gusto namin malaman. At syempre bilang Pilipino, may karapatan kaming malaman. Lalo na yung previous admin, gustong-gustong maging probinsya tayo ng China. Diba? So yan mga kababayan, anong masasabi nyo? Ano pong i-share nyo po yung masasabi nyo dito sa mga issues na ito dyan sa ating comment section. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Divine PH Vlog, sa ating Facebook page, Divine PH, and may TikTok din po tayo, Divine PH Vlog. So, subscribe po kayo mga kababayan and i-share nyo po yung mga uploaded videos natin, lalo na po yung mga achievements ng administrasyon, para po mas marami tayong mga kababayan ang maging aware na may ginagawa po ang ating pamahalaan. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.